Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyo, pati na rin sa inyong mga listeners. Hello po sa inyong lahat at isang mapagpalang araw. Ako po si Isabel, 31 years old at isang OFW dito sa Hong Kong. Tubong Camarines po ako at mayroon na rin po akong 4 na anak na lahat ay nag-aaral. Mahirap ang buhay sa totoo lang. Kaya naman taong 2022 nang mapagdesisyonan naming mag-asawa na mang-ibang bansa muna ako. Ang mister ko kasi ay nagtatrabaho bilang bus driver. Kaya kahit papaano ay may kinikita. Pero hindi yun sapat para sa malaking pamilya namin. Sa kasalukuyan, 4 na taon na akong naninilbihan bilang domestic helper sa mag-asawang si Madam Lynn at Sir Chan. Dito po ako sa Hong Kong napadpad. Hindi naman po sila sobrang yaman. Kayod kalabaw din ang mag-asawa. Halos wala lagi sa bahay. 39 na taong gulang na si Madam Lynn. Isang magandang babae. Maputi, maayos manamit at pino kung kumilos. Pero sa likod ng may nahong kilos niya, ramdam ko ang lungkot na matagal na niyang kinikimkim. Si Sir Chan naman ay 42 taong gulang. Isang engineer. Mabait at halatang mahal na mahal ang asawa. Sa totoo lang, swerte ako sa kanilang mag-asawa. Never akong nakaramdam ng mali. Hindi ako nakaranas na masigawan, na maliitin. Samantalang ang ibang mga nakakasama kong Pinay ay puro reklamo sa mga amo nila. Pero sa 4 na taon ko sa kanila, alam kong may isang bagay silang gustong-gusto na makamtan. Ang magkaanak. Maraming gabi na naririnig ko ang mahihinang usapan nila sa sala. Mga usapang may halong pag-asa at pagkabigo. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng pinggan, narinig ko ang boses ni Madam Lynn. "I already talked to the doctor again," she said softly. "What did he say?" Tanong naman ni Sir Chan. "He said the same thing. Because of my PCOS, the chance is very low. And with my age, it's getting more difficult." Huminga ng malalim si Sir Chan. "We can try again. We can always try." "How many times have we tried already?" Tahimik si Sir Chan. Ramdam ko ang bigat sa kanya. "I just want to hear a baby crying in this house." Sabi ni Madam Lynn. "I want to become a mother. Even just once in my life." Sa totoo lang, Miss Kay, nalulungkot talaga ako para sa kanila. Napakabait naman nila at napakaraming gustong maging ina na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Samantalang napakarami ring ina na pinapalaglag ang anak. Lumipas ang mga araw, dala-dala ko sa puso ang narinig kong iyon. Samantalang sa Pilipinas naman, may sarili rin akong pinapasana. 4 ang anak ko. Ang bunso ay 3 taong gulang pa lamang nung umalis ako papuntang Hong Kong. Ang asawa ko ho ay isang bus driver, simpleng tao, masipag at mapagmahal na asawa at ama. Hanggang isang araw nga noon, isang tawag ang dumurog sa puso ko. Na-stroke si Mario. Mula noon, halos gabi-gabi akong umiiyak. Pinapakita nila sa akin sa video call ang asawa kong hirap magsalita. Hirap igalaw ang kaliwang kamay. Gusto kong umuwi noon. Yakapin siya, alagaan siya. Pero kailangan ko ring magtrabaho para may pantustos sa mga gastusin sa bahay, sa mga gamot at therapy niya. Kinausap ko muna noon ang nanay ko na doon muna siya sa amin tumira para may mag-asikaso sa mga bata. Buti na nga lamang at pumayag to. Isang hapon noon, napansin Madam Lynn na namamaga ang mga mata ko. "Isabel, are you okay?" she asked. "I'm fine, madam." Sagot ko na pilit ngumingiti. "You don't look fine." Sabi niya ng mahinahon. "You can tell me." Hindi ko na napigilan ang sarili ko.
My husband had a stroke, ma'am. I'm so sorry. That must be very hard. Yes, madam. Nang gabi rin yun, kinuwento niya kay Sir Chen ang problema ko. Her husband is sick. Sabi ni Madam Lin. She is worried all the time. Tumangulang si Sir Chen. We should help her if we can. Nagpasalamat ako sa kanilang dalawa. Hanggang dumating ang isang gabing hindi ko makakalimutan. Habang naglilinis ako noon ng kusina, tinawag muna ako ni Madam Lin. Isabel, can you sit with me for a while? Sabi niya. Yes, madam. Umupo ako sa tapat niya. May hawak siyang tsaa. Nanginginig ng bahagya ang kamay. There is something I want to talk to you about. Sabi niya. It's very sensitive. I understand, madam. Sagot ko naman. Huminga siya noon ng malalim. You know that I have PCOS, right? Yes, madam. You told me before. Tumango-tango siya. The doctor said my chance to get pregnant is very small. And we don't have enough money for IVF or surrogacy. Tumahimik siya sandali. Para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Sometimes, I feel like I'm failing as a wife. Sabi pa niya, because I can't give my husband a child. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko nun sa kanya. You are not failing, madam. You're a good wife. Sabi ko naman. Ngumiti lamang siya, pero mababakas ang lungkot sa kanyang ngiti. Thank you, Isabel. But still, I want to become a mother. Even if the baby is not from my body. Napatingin na ako sa kanya na naguguluhan. What do you mean, madam? Tanong ko. Una, nag-aalangan siya. Hanggang sa maya-maya, tila nagkaroon na siya ng lakas ng loob. There are other ways, but they are complicated. And they need trust. Sabi niya. Bumukas ang pinto sa kwarto nila. At lumabas si Sir Chen. Is something wrong? He asked. Madam Lin o si Madam Lin ay tumingin sa kanya. I was telling Isabel about my condition. Umupo si Sir Chen sa tabi niya. We were just talking about possibilities. Possibilities? Tanong ko. Tumango si Sir Chen ng dahan-dahan. Ways for us to have a child. Even if it's not easy and not usual. Sabi nito. Nagkatinginan silang mag-asawa. May lihim sa pagitan nila na hindi ko pa maunawaan noon. Muling nagsalita si Madam Lin pero mababa na ang boses. Isabel, we trust you. You have been with us for years. You are honest and kind. Thank you, madam. Sagot ko ng kinakabahan. There may come a time when we will ask you something very difficult. Something that will change all our lives. Napalunok ako. What kind of thing, madam? Tumingin siya sa akin diretso sa mga mata ko. A request that involves sacrifice and courage. Hindi ko pa alam noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang alam ko lang ng mga sandaling yon, may isang pintuan na dahan-dahang bumubukas. Pintuan patungo sa isang kasunduang hindi pangkaraniwan. Isang desisyong huhubog sa kapalaran naming lahat. At doon po nagsimula ang kwento. Sa pagitan ng isang babaeng gustong maging ina. At isang asawa naman na handang isuko ang lahat para sa kaligayahan ng kanyang mahal. At isang OFW na handang magsakripisyo para sa sariling pamilya. Kahit ang kapalit ay ang sarili niyang damdamin at dangal. Hindi ako nakasagot nung unang beses na pinahuwatig ni na Madam Lin at Sir Chen ang tunay nilang kahilingan. Nung nagpatuloy ang usapan namin noon, sinabi niya, diretso, na gusto niyang maging ina kahit hindi sa kanya ang bata. We will give you money. Sabi pa nila. Ilang gabi rin akong hindi nakatulog. Iniisip ko ang sinabi nila, ang pamilya ko sa Pinas, ang asawa ko,
At ang anak ko ring nangangailangan ng pera. Iniisip ko ang tiwala ng mga amo ko at ang desperasyon ng isang babaeng matagal nang gustong maging ina. Isang linggo ang lumipas bago nila ako muling kausapin. Tinawag nila ako sa sala. Nandun silang dalawa at magkatabi sa may sofa. Maghahawak rin ng kamay. Ramdam ko ang kaba nun sa pagitan naming tatlo. Isabel, umpisa ni Sir Chen. We don't want to pressure you. What we ask is not normal and it's not easy. Si Madam Lin ay tumingin sa aking mga mata na merong hope and fear. We will respect whatever decision you make. Even if you say no, sabi nito. Huminga ako ng malalim. Gusto ko talagang tumanggi, pero at the same time, naawa ako sa kanila. I thought about it. Sabi ko sa mababang boses. About your request and about my family. Naghintay sila sa sasabihin ko. If this will help you become parents, and if it will also help my family financially, okay, I will agree. Napatakip ng bibig si Madam Lin. Tumulo ang luha niya. Are you sure, Isabel? She asked. This is big sacrifice. Yes, madam. Sagot ko. I will do it. For you. Sir Chen bowed his head slightly. Thank you, Isabel. We will never forget this. Wala nang mahabang paliwanagan. Tahimik ang lahat at para bang may sagradong kasunduang nabuo. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating yung araw ng napag-usapan nila. Yung araw na fertile ako para mabilis akong mabuntis. Hindi ko nga alam kung bakit ganun kabilis ang takbo ng panahon. Parang kahapon lang ay nagdadalawang isip pa ako. Ngayon ay heto na. Kakarating lang noon ni na Sir Chen galing sa trabaho. Si Madam Lin aman ay nanatili sa labas ng bahay. Kunwari may kausap sa telepono. Pero alam kong nagbabantay siya. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa sitwasyon namin. Bago pa man magsimula ang lahat, inabutan na nila ako ng sobre. Isabel, this is for your husband therapy and your children's need. Sabi ni Sir Chen, please accept it. It's not big but it will help. Nanginginig ang kamay ko na tinanggap yon. Hindi ko na binilang at alam kong hindi lang yun basta pera. Parang yun ang simbolo ng kasunduang pinasok namin. Madam Lin spoke softly. I will wait outside, Isabel. Take your time. There is no rush. Ngumiti siya, but I could see the pain and the strength behind it. Habang nasa labas siya, tahimik na ang loob ng kwarto. Naroon kaming dalawa ni Sir Chen. Wala nang maraming salita. Lahat ay malinaw, lahat ay napag-usapan. At ang mga sandaling yun, sa kabila ng formal na dahilan ng lahat, hindi ko maiwasang maramdaman ang pagiging tao. Babae pa rin naman ako, Miss Kay. At matagal akong nalayo sa asawa ko. Matagal akong nag-iisa. Nagkukubli ng pangungulila sa likod ng trabaho. Hindi ko naman inaasahan ng sarili kong reaksyon. Akala ko magiging parang mechanical lang ang lahat. Para bang isang kasunduan sa papel. Pero hindi pala ganoon kadali ang puso. May mga time talaga na hindi ko na mapigilan ang sarili kong makaramdam ng init. Ng kakaibang pagkalito. Ng emosyon. Siguro dahil na rin sa tagal kong nandito sa abroad. Siguro dahil sa bigat ng sitwasyon. At siguro dahil sa pagiging babae ko. Na matagal ding naghanap ng yakap. Wala akong bala kay Sir Chen. Pero dahil babae nga ako na malayo sa sariling asawa, hindi ko rin maiwasan na magustuhan ang nangyari sa amin. Napapikit na lamang ako noon at ninamnamang sarap ng nangyayari sa amin. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, Miss Kay, malinaw ho sa isip ko kung bakit namin to ginagawa. Hindi dahil may pagnanasa kami. Hindi rin to para sa kaligayahan ko. Ito ay para sa isang pangarap. Pangarap ng isang babae na maging ina
at ako na handang tumulong at the same time ay tungkol sa pera. Matapos ang lahat, tahimik kaming nag-ayos. Walang salitang binitawan. Parang may hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Isang paalala na ang nangyari ay hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik si Madam Lynn sa loob. "Are you okay?" Tanong niya agad sa akin. "Yes, madam. I'm fine." Sagot ko. Tumingin siya sa kanyang asawa, then sa akin. "Thank you for everything." Walang kadramahan. Parang isang araw lang na lumipas na may kakaibang pangyayari. Kinabukasan, balik ulit sa normal ang lahat. Muli akong naglinis, naghanda ng almusal nila, nagtimpla ng tsaa para kay Madam Lynn. Si Sir Jen ay pumasok na sa trabaho na parang walang nangyari. "Good morning, Isabel," sabi niya pa nung umaga. "Good morning, madam," sagot ko. Wala nang ibang usapan noon. Wala nang banggit sa mga naganap. Natural lang, parang wala. Pero sa loob ko noon, para bang may nagbago. Isang lihim na kailangan manatiling tahimik. At habang lumilipas ang mga araw, tahimik naming hinihintay kung may bunga ba ang lahat ng iyon. Kung may bagong buhay ba na mabubuo. At kung anong kapalit ang dadalhin ng desisyong iyon sa puso naming lahat. Halos 2 buwan ang lumipas mula nang mangyari ang kasunduan. 2 beses na may nangyari sa amin ng amo ko. Sa una, wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Tuloy lang ang trabaho, tuloy lang ang routine. Pero isang umaga, habang naglilinis ako ng kusina noon, bigla akong nakaramdam ng hilo. Napakapit nga ako sa gilid ng mesa para hindi matumba. Hindi ko muna pinansin yun. Pero sa mga sumunod na mga araw, sumunod na ang pagsusuka, pagkahilo tuwing umaga, at mabilis na pagkahapo. At doon, alam ko na ang ibig sabihin nun. Nakaramdam ako ng excitement. Excitement para sa mag-asawa. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pinuntahan ko kaagad si Madam Lynn sa sala. Tapos agad kong sinabi na, "Madam, I think I'm pregnant." Nanlaki ang mga mata niya. Tumayo siya agad mula sa upuan. "Are you serious?" Tanong niya na biglang nanginig ang boses. "Yes, madam. I have the symptoms and I want to take a test tomorrow." Hindi niya napigilang mapaluha. Hinawakan niya ang kamay ko. Of course. Thank you, Isabel." At kinabukasan nga, nagpa-check up kami. Nang kumpirmahin ng doktor na buntis nga ako, napahawak si Madam Lynn sa dibdib niya. Para bang may matagal na bigat na biglang nabunot. "I'm going to be a mother," bulong niya sa sarili niya. Pagka-uwi namin noon, sinalubong niya si Sir Chen agad. "She's pregnant," masayang-masaya niyang sabi. Biglang natulala si Sir Chen. "Really?" "Yes, it worked." Tumingin sila sa isa't isa. A mix of joy, relief, and something unspoken. Mula noon, nagbago ang lahat. Para akong naging isang mahalagang bagay na kailangang alagaan. Hindi nga ako pinagbubuhat ng kung ano-ano. Pinagpapahinga ako tuwing hapon, may special na pagkain, may vitamins, at may regular na check-up. "Please don't overwork." Madam Lynn would always remind me, "You're carrying something very precious, Isabel." Sa bawat salita niya, ramdam ko ang pasasalamat, pero ramdam ko rin ang kakaibang bigat. Alam ko kung bakit siya masaya ngayon, pero alam ko rin kung gaano kasalimuot ang sitwasyon ko, lalo na't walang kaalam-alam ang pamilya ko sa Pilipinas kung anong desisyong ginawa ko. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan pagkalipas ng ilang buwan. Kapag wala si Madam Lynn sa bahay, kapag lumalabas siya, may mga sandaling naiiwan kaming dalawa ni Sir Jen sa loob ng bahay. Yung kaming dalawa lang.
Sa simula ay normal lang naman ang mga usapan. How are you feeling today? Tatanong niya, is the baby okay? I'm fine, sir. The doctor said everything's normal. Sagot ko naman. Pero unti-unti, nagiging mas mahaba ang time naming dalawa na magkausap. Para bang may alaala ng isang kasunduang hindi tuluyang naglaho. Hanggang isang hapon, lumabas si Madam Lynn para mamili ng gamit para daw sa baby. Naiwan kaming dalawa. She's very happy. Sabi ni Sir Jan, she talks about the baby all the time. I can see that, sir. Sagot ko. She finally has hope. Tumango naman ako. Yes, sir. Tahimik ulit hanggang sa nagsalita siya ng mas mahina. And you? Are you okay with everything? Hindi ko agad siya nasagot. Dahil sa tanong na iyon, may bumalik na damdamin. Matagal na akong malayo sa asawa ko. Matagal na akong nag-iisa. At kahit alam kong mali, hindi ko maikakaila na may mga sandaling naguguluhan ng puso ko. I'm okay, sir. Sagot ko sa huli. I just want everything to be normal. Tumango siya. Yes, normal. Sa tuwing lumalabas si Madam Lynn, may mga sandaling nagiging mas personal ang usapan namin. At nung magkatitigan kaming dalawa, parang bumalik ang nangyari sa amin. Ang init at ang sarap. At doon, hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Noong halikan ako ni Mr. Chen, tumugon ako. At muling may nangyari sa amin. Pero iba ngayon, dahil walang alam si Madam. Isang sikreto na hindi dapat malaman ng asawa niya. Hindi naman to araw-araw nangyayari. Pero ilang beses, paulit-ulit, sa tuwing may pagkakataon kaming dalawa ni Sir Jan. Kapag sandaling wala si Madam Lynn, at sa bawat pagkakataong yon, may nangyayari sa aming dalawa. Minsan sinasabi ko sa sarili ko na tama na, nahuli na yon, nadala lamang ng pagbubuntis ko at hindi na dapat maulit pa. Pero hindi naman nangyayari. Dahil paulit-ulit talagang may nangyayari sa aming dalawa habang nagdadalang tao ako. Sa harap ni Madam Lynn, maayos ang lahat. How are you today? Tatanong niya sa akin na may ngiti sa labi. Did you feel the baby move? Not yet, Madam, but soon. Sagot ko. Hahawakan niya ako. Please take care of yourself. You are very important to us. At sa mga sandaling yon, nakakaramdam ako ng guilt na parang sinasakal ang dibdib ko. Dahil siya, buo ang tiwala niya. Siya'y punong-puno ng pasasalamat. Habang ako, may lihim na hindi ko masabi. Isang lihim na paulit-ulit kong pinapangako sa sarili kong tatapusin ko. Pero patuloy na bumabalik kapag kaming dalawa na lang ng amo kong lalaki ang naiiwan sa bahay. At sa bawat paglabas ni Madam Lynn, alam kong may mangyayari na naman. At doon ko unti-unting naunawaan ang pagbubuntis ko ay hindi lamang simula ng isang bagong buhay, kundi simula rin ng isang mas malalim na pagsubok sa konsensya, sa katapatan, at sa mga hangganang unti-unting nabubura. Mabilis lumipas ang mga buwan. Parang kahapon lang noon, pinipilit kong huwag mag-isip, huwag magtanong at huwag magdamdam. Marami akong pinagdaanan sa pagbubuntis ko. Ngayon na 6 na buwan na ang tiyan ko, malinaw na ang hubog ng isang buhay na unti-unting nabubuo sa loob ko. Sa panahong iyon, nagbago na rin ang kilos ni Sir Jan. Hindi na niya ako ginagalaw. Sa halip, naroon na ang malinaw na respeto. Naramdaman kong bumalik na sa dati ang lahat. How are you feeling today? Tanong niya minsan habang inaabutan niya ako ng tubig. I'm okay, sir. The baby's moving a lot. Sagot ko. That's good. He said, you need to rest more. Don't worry about the heavy chores. At kapag nandun naman si Madam Lynn, mas lalo itong napaka-maalaga. Sa bawat salita nila ramdam ko ang pasasalamat, pero ramdam ko rin ang responsibilidad.
Dahil alam ko ang buhay na dinadala ko ay hindi sa akin. Ito ay bunga ng isang pangarap na matagal na nilang inaasam. Dumating ang 7 buwan at ang lahat ay naging maayos. Regular ang check-up, maingat sa pagkain at sobrang maalaga ng mag-asawa. Isang araw, galing kami sa ultrasound. The doctor smiled at sinabing, "It's a baby boy." Napahawak si Madam Lynn sa kamay ko. "A boy." Bulong niya, tapos napaluha na siya. "We're going to have a son." Tumingin sa akin si Sir Chen, tapos tumingin sa asawa niya na tuwang-tuwa. "Our son," he repeatedly softly. Pag-uwi namin, hindi mapawi ang ngiti sa mukha nilang dalawa. Para bang biglang nagkaroon ulit ng liwanag ang buong bahay. "We've been waiting for this all our lives," wika ni Madam Lynn. "Thank you, Isabel. We can never thank you enough." Hanggang sa dumating, Miss Kay, ang araw ng panganak ko. Hawak ni Madam Lynn ang kamay ko noon, nanginginig pero matatag. "You're strong, right?" she told me. "You're a very strong woman." Ngumiti ako. "You're going to be a mother, Madam." At nang marinig niya yon sa akin, tuwang-tuwa siya. Narinig ko ang unang iyak ng sanggol. Parang huminto ang mundo ko sa isang sandali. Isang malakas at malinaw na pag-iyak. Palatandaan na nagsilang ako ng isang bagong buhay. "A healthy baby boy," sabi ng doktor. Napaluha si Madam Lynn, napayo ko si Sir Chen, pinipigilan ng emosyon. "He's perfect. He's finally here," bulong ni Madam. Hindi ko man siya maaangkin, hindi ko man siya matatawag na akin. Ramdam ko ang kakaibang saya at lungkot. Saya dahil may isang pangarap na natupad. Lungkot dahil alam kong sa oras na iyon, kailangan ko nang tanggapin na tapos na ang papel ko. Mahirap pa rin para sa akin dahil dinala ko siya ng 9 na buwan sa sinapupunan ko. Isang buwan ang lumipas, nanatili ako sa bahay nila. Wala ako noong ginagawa, nagpapahinga lamang. Tumutulong lamang ako sa pag-aalaga sa bata. Hanggang isang araw, kinausap nila ako. "Isabel, we want you to take a vacation in the Philippines," sabi ni Sir Chen. Tumango naman si Madam. "You've done so much for us. You deserve to be with your family." "And when you come back?" Duktong ni Sir Chen. "If you want to return, you can. We want you to help take care of the baby. Only if you want." Tumingin sa akin si Madam Lynn. "We trust you. And we consider you part of our family." Hindi ko alam ang isasagot. Tumango lamang ako na punong-puno ng emosyon. At pagdating ko noon ng Pilipinas, sinalubong ako ng yakap ng mga anak ko. Malalaki na sila. At tuwang-tuwa sila nung makita ako. "Ma," sabi ng bunso ko, "ang tagal-tagal mo naman umuwi." Mahigpit ko siyang niyakap. "Andito na si Mama, oh." Niyakap ko rin ang asawa ko. "Salamat sa lahat," sabi ko kay Mario. May ipon na ako. May pag-asa na makapagsimula. Pero gabi-gabi, kapag nasa kwarto na ako, bumabalik sa isip ko ang tanong, babalik pa kaya ako sa Hong Kong? Babalik ba ako para alagaan ng batang hindi ko naman maaaring tawaging akin? Pero minsang naging bahagi ng katawan at buhay ko. O mananatili na lang ako dito, kasamang pamilya ko, at tuluyang isara ang isang yugto ng buhay na punong-puno ng sakripisyo at lihim. Sa huling gabi bago ko magdesisyon, tumawag si Madam Lynn. "How are you?" she asked. "I'm with my family now, Madam. They're happy," sagot ko. "That makes me happy too. Whatever you decide, we will respect it. You had already given us the greatest gift." "Thank you so much, Isabel. Thank you so much." "Thank you, Madam," sabi ko din, "for everything." Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa mga anak kong natutulog, sa asawa ko, at sa kinabukasang matagal ko ring pinagdasal. Sa isip ko'y malinaw ng tanong,
Pipiliin ko bang bumalik sa buhay na nagbigay sa akin ng malaking sakripisyo? O pipiliin ko na lamang manatili sa pamilya ko? Yakapin at alagaan naman ang sarili kong pamilya at simulan ng bagong kabanata ng buhay ko. Sa inyo pong palagay, ano bang dapat kong gawin? Ito po ang aking kwento. Muli, maraming salamat po, Miss Kay. At sana'y marami pa kayong kwento na maibahagi dito sa inyong programa.